Yun po mga idol, no? Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Brad Dudong Adventure po nagbabalik, no? Sa ngayon po, ito po yung update dun sa kalagayan ni Brother Jerome at ni Brother Marlon, no? Mga idol. Sa ngayon po, andito po sila, no? Silang dalawa. At masaya po silang nagkita kanina. Hindi lang po natin sasabihin kung saan po yung lugar natin ngayon, no? Na nagkita-kita po kami. At dinala ko po si Jerome dito. Sa tulong naman po dun sa tanod na tumulong kay sa gamutan ni Marlon, siya na po yung nagbigay ng location para safety po tayo, no? At yan, dito po si Julius, yan. At may mga plano kami na tutulong din po siya. Yan, tara, punta tayo doon. So yun mga idol, no? Punta po tayo sa kanila at tapos po ng video natin, no, para malaman nyo din po yung updates para sa kanilang dalawa, no. So yun, balik lang po tayo mamaya. Yan. Yan na po sila mga idol, no, si Brother Marlon at si Brother Jerome. Yan. Mag-hi kayo mga bro. Yan. At unahin po natin unahin po natin kumustahin yung kalagayan ni Brother Marlon, no? Sa hindi po nakakaalam, siya po yung sinasabi ko po na informer ko doon. Tapos siya din po yung unang nagbalak na iligtas si Brother Jerome. Kaso na tiktikan ng kalaban at yun nadamay pa yung pamilya ni Brother Marlon, no? Kaya yun na inubos yung pamilya niya. 4 na anak tapos yung asawa niya, no? Medyo mabigat po sa loob na yun yung nangyari sa pamilya niya, no, mga idol. At yun, sa awa ng Diyos naligtas po natin yung dalawa, no? At sa tulong na din po ng mga dasal ninyo mga idol, no? At yun, dito po magpapasalamat po ako sa inyo sa walang sawa na pagsuporta, pagdarasal para sa proteksyon po namin sa bawat exploration. Hindi lang po sa amin, para po sa lahat-lahat po ng mga hunters na nakikipaglaban po, no? Maraming salamat po sa inyong lahat mga idol. So yun, Brad, ano yung pakiramdam mo ngayon? Okay na? Okay na, bro. Yung sugat mo sa likod, wala na? Okay na? Okay na. Hindi na namamaga, no? Hindi naman. Yan, okay na daw yung sugat niya sa likod. Wala bang nagmamasad sa likod mo ngayon? Wala. Wala. Yan, pinapatawa lang kita kasi alam naman namin na may kalungkutan talaga sa ano mo. Ano yung sinasabi mo kanina na parang hindi ka makatulog, bro? Gusto ko magiganti, bro. Hindi ako makatulog kasi lagi akong mananaginip sa pamilya ko, humihingi ng tulong. Lagi mong napapanaginipan yung pamilya mo na humihingi ng tulong. Sa akin, parang humihingi sila ng tulong. Parang nanghihingi sila ng hustisya, bro. Nako, siguro yung gawin natin mag-alay tayo ng dasal doon sa dati mong bahay kung saan sila no? Tapos magsindi ng kandila. Siguro ganun yung gagawin natin. Oo. At itong isa, bro, magdadasal tayo. papansin ko parang malungkot ng isa. Oo, kasi masakit pa yung katawan niya. May ano pa nga yan may gamot pa nga iniinom yan . Yan, at si Brad Jerome naman, ikaw Brad, okay ka na or ano yung pakiramdam mo? Okay na, Brad. Suspect pa yung tagiliran ko pero kaya naman. Kaya na. Sige. At yun, mga idol, gusto lang po namin ipaalam din sa inyo, bahala na po kung malaman ng mga kalaban na nanonood, no? Siguro na ng lugar.
Kasi kahit malaman pa nila, gusto po talaga namin maghiganti para sa pamilya ni Brother Marlon. At gusto po naming makuha yung pamilya, mahanap yung pamilya ni Brother Jerome, no? Kaya pagsisikapan po namin 'yan, mga idol. Kahit po medyo tagilid po yung mga kasama natin ngayon kasi yun nga, may problema may sakit na dinaramdam si Brother Jerome, tapos may puot pa na dinaramdam din si Brother Marlon. At ako naman masakit din para sa akin yung nangyayari sa kanila, no? Kaya yun nga, sinasabi ko po sa inyo na wala naman tayong pinipili na tulungan. Kung sino yung kaya lang nating tulungan, itutulungan talaga natin. Yun nga, sa gabay po ng mga dasal ninyo, ang presensya ng Panginoon is naging successful yung pagligtas natin sa kanila. At ngayon, yung mission namin is hanapin yung pamilya ni Brother Jerome. Pero kailangan pa magpahinga ni Brother Jerome. At sa hindi po nakakaalam, si Brother Jerome po is nasa custody ko po siya. At si Brother Marlon naman andun po siya sa custody ng isang tanod, no, para doon po siya magpahinga at safety naman po siya doon, wala pong problema doon sa kanya. Yun nga lang, medyo nahihiya lang ako doon sa sa kanya. Pero mas mabuti siguro, bro, na dito ka na lang din sa akin, no? Kasi nakakahiya naman doon sa di ba? Yan din po yung sabi ni Yan din po yung sabi ni Marlon kanina, na nahihiya na po daw siya doon. Pero gusto lang talaga ng tanod na makatulong sa kanya, no, sa gamutan niya. Pero yun, gusto naman talaga ni Brother Marlon na dito sa atin, pero wala naman po tayong problema doon kasi yun nga, malaki din yung naitulong ni Brother Marlon sa bawat exploration at bawat po mga yung nire-report niya sa akin, no, ng mga plano ng mga kalaban. At yun nga, habang hahanapin po namin yung pamilya ni Brother Jerome, is yun po yung gagawin din po naming chance na makapaghiganti po tayo sa mga kalaban. Pero yun nga, before po kami nag-off cam, may sinabi po ako sa kanila ganito. Before po kami nag-on cam, sinabi ko po sa kanila na kailangan talas ng pag-iisip at plano yung gagawin, hindi yung padalos-dalos na lang sa laban na parang nadadala tayo sa sakit or sa puot na, kasi naranasan ko na yan noon na kumbaga naawa talaga sa mga nabibiktima, tapos parang sumasabog na yung Parang galit na galit na oo, talaga. parang galit na talaga ako. Tapos Parang gusto mo na sa talagang ubusin yung lahat ng mga. Tapos parang ang naiisip ko lang paano na kung masira yung plano. Oo. Wala. Sayang yung pinagplanuhan. Hirapan na plano. Sayang lang na. Kaya yun, Bro Marlon, Tiis-tiis na lang muna kung ano yung galit na Sa ngayon, ng puso mo. sa ngayon relax ka muna. Magpakatatag ka, wag kang Huwag ka padala sa anumang galit ng nasa puso mo. Ikaw, Brad Marlon, bro, ano ba yung kung andun ka sa inyo noon, ano ba yung kabuhayan na pinambubuhay mo sa pamilya mo noon? Titinda ng gulay. Magtitinda ng gulay. Kumbaga, may gulayan ka ba doon na Maliit lang. maliit na gulayan. Ayun, may mga tanim pala siya, mga idol, no?
Yun na lang naman gulay. siguro niya mabalikan yun. Hindi na labo na yun kasi pag andun ka, delikado. Kahit nga kami, Ano siya ng tao kahit to, nga yung bahay ko doon dati bro, na ano, ay, hindi ko na binalikan kasi delikado, pinagkampuhan na. At sinira pa yung bahay mo. pero kursunada ka bro na sumama sa exploration natin. Oo bro. Nada ako bro. Eh, Gusto ko mapuha yung justisya para sa pamilya ko. ganun ba? Eh, susuportahan ka namin doon. At Oo, susuportahan ka namin. Pero pag nasa Ingat exploration na tayo, hindi yan mawawala yung pag-iingat. At tsaka ano, ang importante yan, wag kang magpadala kung ano man yung galit na nasa puso mo. o kasi Anuhin mo, Pwedeng- i-balance mo yung ano mo para hindi maano yung plano natin. Hindi masira yung mga plano natin. Kasi kapag magpadalos-dalos ka, tapos hindi mo alam kung ano yung mga madadaanan kalaban mo sa mga ano, Mm. baka tayo na naman yung malagay sa ano, alanganin. Delikado talaga. Tama yung kay Brother Julius. At kay Brother Jerome naman, yun nga, sabi niya sa akin na, bro, baka kung makita na daw yung pamilya niya, gusto niya din daw sumama sa akin na mag-vlog. Kaso nga lang, katulad din sa sinabi ko sa iyo kanina, Brother Marlon, na yun nga, gusto niyong sumama sa akin na mag-vlog, pero sabi ko po sa kanila mga idol, no? Sabi ko po sa kanila na paano magba-vlog tayo tapos wala kayong cellphone. Sabi nila, hindi na bale. Di bale nang walang cellphone basta magkasama tayo sa exploration. Ganun yung sinabi nila. Yun nga, kahit kailangan din nila, wala din naman wala din naman tayong pambili. Kaya Antoy, baka na may ano naman eh. Hindi naman Ganito sa lahat na ng lang. panahon na wala tayo. pero di bale, May darating at darating din. may Panginoon naman bro. Basta Nakatuon yung mata sa atin ng Panginoon. ang gawin natin ngayon kung ano yung napagplanuhan natin, napag-isipan natin gawin para makuha yung hustisya ng pagkawala ng pamilya mo bro, at yung Yung pamilya mo. makita yung pamilya ni Brother Jerome, is yun yung first step na gagawin natin. Pero hindi na lang natin ilalantad sa videong ito kung ano yung mga pinagplanuhan natin na gagawin in case Para na hindi malaman ng Oo. may ano man yung mga kalaban, hindi malaman ng kasi lahat ng mga plano natin. sa Kahit lahat ito, kung makita man nila tong video na to, ano, alam nila na pero hindi lahat. alam nila na mag-i-explore tayo, pero hindi nila alam kung paano tayo mag-i-explore. Ganon. So, yan. Brother Marlon, baka gusto mong magpasalamat sa mga ano natin. Sa unang-una doon sa tumulong sa atin na Tanod. Yan. Baka gusto mong magpasalamat. Ano yung masasabi mo? Magpasalamat din pala ako dun sa tanod na sinirhan ko at tumanggap sa akin. At kay ano naman, kay Brother Jerome. Alim ng Yan. iniisip ng isang to. Bro, baka may kasi si Brother Jerome sa nakikita ko po sa kanya mga idol is parang malakas, no? Malakas na tao to. Ang tingin ko lang sa kanya ngayon, parang ang lalim ng iniisip niya, parang hindi mahahabol yung ano. Parang ang sobrang taas. Kasi ikaw ba naman yung ano, kahit ako naman bro, nasa kalagayan niya, kung darating sa point na yung pamilya ko hindi ko alam kung saan na pumunta. Tapos hindi Yan maiwasan din na naman yung nararamdaman nung unang yung pagligtas sa akin. oo. Diba, natatanda. Hindi natin alam kung makakasama pa ba natin yung pamilya Tatandaan ko natin. pa yung unang pagligtas niya sa akin, napaiyak pa nga ako doon sa ano. Yun nga eh. Pero di bale
Basta manalig lang tayo sa Panginoon, walang imposible. No? Panginoon lang talaga. Pero sa nakikita ko talaga kay Brother Jerome, may tinatagong lakas to. Nararamdaman ko din bro. May tinatagong Yan lakas din yung to. nararamdaman ko. At yun nga, ano bro, may masasabi ka or magpasalamat ka sa kanila sa ano, sa yung nakabili tayo ng gamot mo, ganun. So bro, magpapasalamat ako sa iyo bro. Pinilihan mo ko ng gamot, tinanggap mo ko dito. Walang problema sa atin. Kasi pag tayo tumulong sa isang tao, lulubos-lubosin na lang natin yung pagtulong talaga. Kung ano man yung makakaya Kasi- na itulong, talagang ano namin. Pero kung ano lang yung makaya natin, hanggang doon tayo, ano na lang yun, kumbaga. Tanggapin na lang. Kasi buong puso naman tayong tutulong. Wala namang paghalin-langin yung pag-ano eh. At ano din, si Brother Jerome naman is hindi siya mahilig kumain ng tawag nito, tinapay. Ano yung kinakain niya, yung watermelon, ganon, Mga prutas. mga prutas. Oo. Nasanay ka ba ng ganon, bro? Ng mga prutas bro. Oo. Oo bro. Yung prutas lang yung kumbaga na ano ng tiyan niya. Sa At amin bro, ang kinakain namin doon, mangga, watermelon at saka saging. yun yung kinakain ninyo. Oo bro. Yun Pero may ano naman kayo, may bigas naman na mais yung sinabi mo sa akin, 'di ba? Bigas, mais yung kinakain niyo. At yun, kung naalala niyo po mga idol doon sa dating video po natin na na-interview po natin si Jerome sa yung palabas na kami ni Brother Julius at ni Jerome is pa-sideline na lang din po yung trabaho niya. binuhay niya doon sa pamilya niya. Tapos Tapos yun nga. pagkabuhayan niya, sideline lang. Hindi pang permanent na ano. Kung wala siyang mahanap na sideline, wala din siyang kapera-pera. Yan, o nakikita niyo po, napapansin niyo po si Brother Marlon, pumunta po yan dito kanina na nakabota na po, naka-pants na, tapos yan na po yung suot niya at may jacket po siya sa sa likod ng na ito, ng bahay na to, no. Nilagay niya na lang po doon kasi pinapawisan siya. At nakamas po yan kanina. Pinahiram daw siya doon sa sa tanod. Kasi gusto niya nang mag-explore ngayon para makabawi, para Sabik na Oo. bumunti. Sobrang galit niya kanina kasi gusto niya na talagang Sabik na Yung sabi ko na wag ka padalos-dalos kasi Di natin alam yung ng kalaban eh. pero sa gagawin nating exploration sa paghahanap doon sa pamilya ni Brother Jerome, madadama mo yung paghihiganti mo sa mga kalaban na yan. At yan si Commander Toro at si Apo Hait. Dapat nga kabahan sila sa inyo kasi sobrang galit nyo sa kanila. At alam nyo na din yung mga katangian nila. Kami naman, lalaban kami hanggang kaya namin. No? So, yun lang. Wala na kayong sasabihin, bro. Ikaw, Nga pala bro, mm nagligtas mo sa akin bro. walang problema yun kasi yan naman talaga magtutulungan. Ito din si Brother Julius yan. Dun sa pagligtas natin kay Brother Jerome. Kasi kung hindi mo sinabi sa akin andun si Brother Jerome, hindi ko rin maligtas to eh. Kaya nang dahil din sa iyo, naligtas din si Brother Jerome. Balikan ko na silang hindi maabutan eh. At dahil din kay Brother Julius, nakalabas tayo na safety. At yun nga, pinagtataka ko, bakit tumakbo si Turo doon sa labanan namin. Dahil siguro doon sa anting-anting na pinagamit mo Parang sa... parang may naramdaman siguro siya sa iyo. Kasi hindi ko naramdaman yung sakit doon sa mga atake niya sa akin. At doon sa mga kamagong na para na lang sa akin. Pero di bale.
malalaman din natin kung ano yung dahilan. Hindi ka na bro. Medyo okay na bro. Sakit lang ang tagiliran ko pero konti na lang. Yan. Medyo masakit pa daw yung tagiliran niya pero konti na lang. Malakas ka na lang muna, Jiro, para pag malakas ka na, proceed na tayo sa paghahanap ng pamilya. So yun, mga idol, no? Tayo maano ng Hanggang dito na lang po yung video natin at yun, alaman nyo na po yung update tungkol sa kanila. At yun nga, okay na po si Brother Marlon at si Brother Jerome is hindi pa masyadong magaling, kaya pag magaling na po siya, ready to exploration na po tayo, no? At yun, maraming salamat po sa walang sawa na pagsuporta ninyo at sana po hindi po kayo magsawa na magdasal para sa kaligtasan po namin, no? At yun, ingat po kayo palagi mga idol, at ito po si Brad Dudong Adventure nagsasabi na mahal na mahal po kayo lahat. Salute po kaming lahat sa inyo mga idol. Yan, magbabay na kayo bro. Yan. So yan,